Puso o pera? Ito po ang tanong na madalas nating hinaharap. Kung ang puso sinasabi sa atin, sundin mo ang iyong mga pangarap, yung mga hilig mo, yung nakakapasaya sa'yo. Pero kung pera naman or praktikalidad, ang higpit, laging sinasabi na maghanap na lang ng stable na trabaho. Pero ano nga ba ang mas mahalaga, yung pera o yung passion? May kaibigan tayo na ang sabi, syempre pera para makakain at makakapagbayad ng bills. Pero meron din naman na hindi papayag na i-trade ang kanilang passion sa nilalaman ng kanilang wallet. Ako, naalala ko pa minsan, nagkukwento ang friend ko, Mama P, gusto raw niya maging artist full-time. Pero sabi ng parents, anak, pwede naman hobby lang yun. Unahin muna ang kalam ng sikmura. Ay, dilema talaga kapag ganyan, di ba? Mag-doctor kayo, mag-lawyer kayo, ganyan. Ang tanong, dapat ba tayo magtiis sa isang trabaho na hindi natin love, pero may siguradong kita? O susundin natin ang ating puso kahit hindi pa ganun kasigurado ang resulta? Kaya mga kada, ngayong umaga pag-uusapan po natin pera or passion. Hindi lang to tungkol sa kita at hobby, kundi tungkol din sa ating peace of mind, kaligayahan at future plans. Para sa mga nasa crossroads ng desisyon, yung tipong should I stay or should I go? Mag-stay ba ako sa 9 to 5 ko o mag-start ako ng side hustle ko? This episode is for you. Magte-take down notes na rin kami ni Amiga. Yes! Para tulungan tayo sa tanong na pera o passion, makasama po natin ang isang clinical and forensic psychologist, si Sir Argel Masanda. Argel. Good Magandang morning. umaga po, Miss Kuya, Miss Diana. Welcome to the show. Magandang umaga po sa inyo lahat. At mga kahada, maraming salamat sa pagkakataon na makapiling po kayo dito. Yes, Sir Argel. Ano po ba ang usual na reasons kung bakit mas pinipili? Well, alam naman natin kung bakit mas pinipili ng iba ang pera kaysa passion because of the need needs, to earn a living. Pero sa panahon po ba ngayon, pwede pa rin natin ma-pursue ang ating passion muna? Okay, that's true. Definitely, kaya pa rin natin i-pursue ang passion natin. However, we need to understand the practical and the reality, the practical aspect and realistic aspect of lives na nabubuhay tayo sa isang third world country na kung saan kailangan talaga natin kumita ng pera bago natin isipin kung ano yung bagay na mas makakapagpasaya sa atin. Sa madaling sabi, mas madalas nauuna natin ang lamnan ng ating sikmura bago natin mas mapasaya ang ating mga sarili. Pero hindi naman ito nangangahulugan na hindi natin kailangang i-pursue ang passion natin. Psychologically speaking, lagi nating sinasabi, make your passion your profession. And you're never going to work a single day in your life. Pero still, may mga pagkakataon kasi na kailangan nating tignan yung practical aspect ng pamumuhay natin. Totoo yan. So, how do we draw a healthy balance, Sir Argel? Kasi parang nakakawala naman ng sigla at ng joy yung pursuit lang of money. Yeah, that's true. So magsisimula tayo doon sa ano ba yung bagay na mahusay tayo at ano yung bagay na masaya tayo na ginagawa. Yan kasi nag-make up ng passion na meron tayo eh. Isang bagay na nai-enjoy mo, mataas ang iyong level ng interest, at isang bagay na mahusay ka. Ngayon, kapag tayo ay nagtrabaho, tignan natin saan tayo makakakuha ng isang trabaho na kaya nating ilabas yung husay, talino, galing natin. At the same time, nag-i-enjoy tayo. At most likely meron tayong mapipili. Kasi career-wise right now, marami na tayong mga kurso that helps and enables people to get into their passion. Kasi, it's very rare and it's actually quite a blessing that you get to do what you love and also make money out of it. Katulad ni That's Kuya true. Chris. Si Kuya Chris, talagang ginawa na rin yung profesyon niya, ang pagiging musikero. Pero halatang-halata naman ang kanyang passion sa pagpa-play ng music kasi ang galing-galing niya. Even me, talagang I really wanted to do this as a career. So I feel I'm really blessed. Kahit yung mga basketball players, di ba? Yes. That's true. Oo, mga singers. Mga singers, correct. Oo. Paano ba natin
ma-encourage ang ating mga kada na parang, kasi like some of them, for instance, yung mga gusto maging artist, what if they do that first in the belief na parang if I keep doing it, it's going to eventually Yeah. In pay the the long run, bills, oo. pwede ng pagkakitaan. Pwede ba natin yun ma-i-advise din sa ating mga kada na parang, oh yeah, pursue it until a certain point. Pwede ba yun? Kasi, di ba, buhay nila yun, lalo sa mga anak natin. Tama. It's Tama. so unfair for us to dictate to them, enforce what we want upon them. Di ba? Pero kailan natin pwede sabihin na, sige, if that's what you want, that is your passion, then go ahead and pursue it, but until what point? Okay. Tama po yun. Actually, para sa mga early career professionals, ini-encourage talaga natin sila na unahin muna nilang trabahuhin yung bagay na passionate sila. And doon nila makikita kung eto nga ba talaga mga bagay na ito na sa simula akala nilang okay sila, gusto nila, passionate sila, ay mag-i-stay sila for quite a long time. Usually kasi nagkaka-develop tayo ng other interests somewhere along our way. True. Oo, kasi may tinatawag tayong growth mindset. Ibig sabihin Yes. nito, hindi naman porke nung bata ako, sayaw lang ang gusto ko, hanggang pagtanda ko, sayaw lang ang gusto at kaya ko. Hindi Somewhere along the way, we develop certain interests and capacities na pwede natin magamit para mas kumita tayo ng pera. Correct. Yun. On the other side, however, privilege kasi for a lot of people na makapagtrabaho ka sa isang bagay that you're passionate and at the same time you're going to earn Yes. good amount of money. Especially dito sa atin sa Pilipinas, ang minimum wage natin ay hindi enough para maramdaman natin na tayo ay yumayaman, umaasenso, sumasagana. Kaya importante na magkaroon tayo ng balanse sa dalawa. Ngayon yung sa tanong, Miss Pia, na kailan ba tayo mag-i-start? When do we pull the plug? Oo, exactly. I think ito ay kapag nilevel up mo na yung mga goals mo sa buhay mo. So, halimbawa, Kung halimbawa, kung magpapakasal ka na, Yun. baka Oo. kailangan Maghanda kasi, di ba? So, iba na yung usapan. That's true. Oo. Hindi kasi pwede Seryoso dito na passionate ka lang. Kailangan Correct. dito medyo may naibubulsa ka na, may naiipon ka na, may maipro-provide ka na para sa pamilya mo, etc. So, hindi kaya yan yung sign? Kung hindi ka pa nakapag-ipon or nakapaggawa ng lahat ng Kung kailangan ng single isang ka pa. individual. Oo, no? Kung single ka pa, i-pursue mo muna yung passion mo. Correct. Because when you start, yan tuloy, kaya ayaw na Hirap magpakasal mga kada natin, feeling nila, I need to give up Alam mo all these na. things. Practically, parang ganun nga. Although we're hoping na somewhere along the way, habang ginagawa natin yung passionate tayo, nagkakaroon ng career progression and development, hindi lang sa sarili, kung hindi pa din sa sistema na ginagalawan natin. Parang nang sa gayon makita natin na, kaya na palang kumita dito. Kaya na pala na masustain ng passion ko yung buhay na pangarap ko para sa sarili ko at para sa future na pamilya ko. Eto, kung gusto ng isang tao Baliktad naman to. from pera first. Pinera first Pinera muna. first, nag-ipon muna para sigurista, ganyan. Pero, na-realize niya na, teka, hindi ko to passion eh. So ngayon, gusto niya lumipat doon from pera first or practicalidad to passion-driven career. Paano gagawin ng ganitong... I think yung ganyang Paglipat. sistema, Miss Diana, mas madaling problema ito kumpara doon sa una. Actually. Oo, di ba? It's an easier problem in the sense na naka-earn ka na ng pera eh. For Yes. other people nga kung tutusin, once they start to earn money about something that initially they're not passionate about, they develop the certain passion. Yes, it's an acquired taste. Correct, exactly. Dahil nga, money is motivating eh. Yes. Especially among workers, employees, etc. Totoo. One of the major source of motivation natin would be monetary. Kasi yung economic value na nabibigay ng pera sa atin, it sustains us. Yes. Yun. While the money actually helps us survive, yung passion naman natin help us thrive. So eventually, you're going to come up with the realization na, sige, I've earned enough, perhaps naman I need to do something that is far beyond myself. And that's where a passion meets yung career na pinapangarap natin. True yan. Oo nga. Ganda ng sinabi mo. No? We don't realize Thank those you. things.
Pero gaano ka-importante yung mindset, like growth mindset to risk or risk tolerance sa pag-balance ng pera at ng passion? It's definitely very important. Thank you for that question, Ms. Diana. Kasi one of the secret to actual success in life, not just economically, but also in terms of our well-being, is that we develop that kind of growth mindset. Ibig sabihin ng growth mindset, nakikita natin na yung buhay natin ay hindi fix. Nakikita natin na pwede tayo mag-exercise ng certain control para dun sa mga bagay na pinapangarap natin. Minsan kasi meron tayong self-defeatist na idea na parang wala ka nang magagawa, eto na to wala na tayong magagawa. Pagka ganyan yung idea, hindi yan growth mindset. Totoo yun, no? Diba? Kaya nga, yung sabi natin, di ba nung araw, sabi ng mga tao, kung magsasayaw ka lang, kung kakanta ka lang, hindi ka dyan na-asenso. Kasi ang hirap sumikat nung araw Noon. Nung araw, di ba? Ngayon, with the advent of the social media, every talent can actually raise certain amount of money. Can be profitable. Exactly. Is that changing sa tingin niyo po? Na kung noon may konting discrimination yung mga parents or even yung society in general. Diba? Ngayon yung mga Like, parents na nagpo-push. Yeah, di ba? Sila yung mga stage mother. Oo, ngayon baliktad. Kasi grabe, di ba? Maging successful ka lang sa YouTube. Yeah. Actually, oo. Kaya actually the problem is becoming how do we keep them interested Learning. in school Yes. and keep them from quitting kung kumikita na sila ng pera, bata pa lang sila dahil YouTube stars na sila. Ito yung dapat, no? Siguro yung mindset should be, how do we keep our kids or the youth in our society is still interested in making money through other professions kahit meron na silang financial incentive sa mga ibang bagay na madali lang kumita. Diba? Yeah, that's true. Paano? How are we gonna keep the interest of the kids or the youth into normal na professions ng pagkakakitaan compared dito sa mga madali kumita? Yeah. Kaya importante po na ang mga kabataan natin nananatiling nag-aaral at Yes. ibigay natin yung importansya ng edukasyon sa bawat isa. Pangalawang mahalagang bagay dito ay yung parenting. Dahil ang mga kabataan ay wala pang sapat na discernment para magkaroon ng proper decision for themselves. Kaya ang parenting ay isang malaking tool para magkaroon tayo ng mas magandang lipunan sa mga susunod na panahon. As a matter of fact, dapat yata tiniteach, what do you call this? We're also teaching the younger generation to become entrepreneurs, not Yes. just employees. Yeah, correct. Diba? Business owners na sila dapat. Oo, ganun talaga yung mindset. Meron po bang mga small experiments na pwedeng gawin para matest kung pwedeng i-pursue ang passion na may pera naman? Like, halimbawa, short project muna or pag-freelance muna. Pang self-check, no? Kung self-check, pwede naman po natin bigyan ng mga career test yung mga kabataan natin. Sa mga estudyante po, pwede tayong lumapit sa guidance office natin, sa mga guidance counselors. At meron po itong kaakibat na mga career test na pwede nating ibigay sa mga bata. Dito makikita natin nasaan yung interest nila. And then, on top of that, may mga aptitude test din po para malaman naman saan naman tayo mahusay. Kapag kasi pinagsama natin ito, makikita natin ano ba yung course na nararapat sa kanya. Ayun. So, that way, maprepare natin yung mga kabataan na magkaroon ng enough na interest at tamang skills para mas maging successful sila someday. Ang galing na may ganyan, may self-check. Yes, Ito ay po. available to all? Hopefully po sa lahat ng guidance offices ng mga schools natin, pero parte po ito ng programa ng educational system natin. Kaya, Coach, Sir Argel, ang inyong mga huling payo na lamang para sa ating mga kada when it comes to choosing passion over pera or the other way around para maiwasan din ang stress from thinking about it or anxiety if they should make the move. Tama po. So sa ating mga kada dito, lagi nating tatandaan na importante, hindi lamang ang pera, kung hindi yung bagay na tayo ay masaya at tayo ay maligaya. Simulan natin sa ating mga sarili. Ano yung bagay na tingin natin ay kaya nating i-contribute sa mundo para mas magkaroon tayo ng mas makabuluhan at meaningful na buhay. So, that's the passion basically. And hopefully, habang ginagawa natin to, makadevelop tayo ng mga paraan para mas kumita ng pera at masustain natin yung ating pang-araw-araw na buhay. And hopefully, eventually, yung pangarap na
yumaman o magkaroon ng mas masaganang pamumuhay. Salamat po. Thank you. Thank you so Thank you much po. for being here on the show. Thank you for your time. At thank you din sa mahusay sa pagpaliwanag sa aming issue na ito. At sa mga kada po na gusto magpakonsulta po sa inyo, baka mag-ano sila, yung test na sabi nyo, self-check. Saan po pwede? Pwede po nila akong makontak sa aking Facebook account, Argel Bondok Masanda, or pwede rin po silang lumapit doon sa mga clinics na ako po ay affiliated sa Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center at Wound Psychological Institute sa Pangasinan at sa Nueva Ecija. Wow, ang Marami pong dami. salamat. Grabe. Busy-busy. Thank Ito po you. ba yung passion nyo? Definitely. Very good. Definitely. Ayan ang maganda. Nakahanap po kayo ng may apply nyo na yung passion nyo, may pera pa on the side. Yes po. Good job. Kaya pong pagsamahin at kayang pagsabayin. Yeah, isa kayo hemplo dyan. Oo. Tsaka minsan kasi parang you don't have to be, how rich do you have to be? Yun diba? nga eh, oo. May hangganan din Huwag tayo yan. maging maging alipin, 'di ba? Sa halip dapat talaga maging magandang contribution tayo, 'di ba? Yes. Hindi lamang sa ating mga pamilya, sa ating sarili, pati na rin sa ating lipunan at sa ating bansa. That's true. Agreed. Ang hirap po talagang pumili minsan ng pera o passion, pero mga kada, wag pong kalimutan na hindi lahat po ng decisions instant. Pwedeng step by step muna, testing, like Sir Argel said, para hindi lang hindi lang po wallet ang happy, pati ang puso happy rin. Yes. At remember mga kada, hindi lang to tanong na pera or passion na. Ang tunay na tanong ay, paano mo pagsasabayin ang kita at may saya? 'Di ba? May kita at may saya. Kasi hindi lang tayo nabubuhay para magbayad po ng bills. Nabubuhay din tayo para maging masaya. That's right. Dapat po i-consider din natin ang tamang timing, 'di ba? Ang tamang planning at higit sa lahat ang self-awareness sa ating mga sarili. Huwag pong kalimutan ang peace of mind. Real success is finding that sweet spot between income and happiness. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.